pang hawak sa isang Spam, no? Harit. Hindi lang sa Harit, kundi doon din sa mga miyembro ng Smart Omega. Kumbaga, Welcome dinagdagan to nila yung Mobile responsibility Legends. dito ni Super Marco. Diba, hindi ka na lang basta mag-farm, hindi ka na lang basta mag-hold dyan. Oo. Sa setup, aasahan ka na rin namin. May damage din yan. So Diba? let's see kung paano magpa-pan out itong laban na ito. Game number 3 para sa Phantoms AP Bren at Smart Omega. Ayan na, naririnig na rin natin ang mga cheers natin dito. Former Arena Burrito. Ramdam natin ang ingay. Film amin. Pero ito ang i-reveal natin. Ang pagbabalik natin on to game number 3. Ito exciting to kasi 1 minute pa lang may mga ganun na kagad na ginagawa si Chango. Yung mga dive-in na gano'n, no? Yung medyo nakakakaba. Pero ito mas nakakakaba. Andorio getting the first blood. Laban kay Super Marco. Yan, nakakakaba talaga yan kasi Jungle ang nakakuha ng first blood. Additional 200 gold para sa kanya. Plus, alam naman natin ang Nolan. Kapag nakakakuha ng early game yan, mahirap kalaban yan. Tsaka, Daming dash na yun. Pinuunanan niyo yung sabi mo kanina baka mahirapan si Jom kasi baka hindi siya makapag-dash-dash. So tinanggal niya agad sa equation ng maaga doon si Super Marco. Oo, may delay may Oo. delay na magaganap. Pero may Oy. pagbawi din sa may bandang ibaba. Meron din. At gusto ko yung ginagamit din ni Flap yung emote niya doon. Saktong-sakto. Oo nga pala. Available pa rin actually yan sa, sa MLBB store. Yeah. Diba? So, Check niya na. ako meron ako niyan wait lang. Si Few ata dito ang magiging punta yan. Nandun yung fracture. Oh! Ang sakit naman nun. Inabutan pa rin to ni Andorio. Getting 2 members ng Falcons AP Bren. The span of 2 minutes. At ngayon, mag-rush to Ultra Turtle dito sila Kalkizi. Magsasaksid, papasok sila Chakto. Pero nandiyan yung counter goal to the penalty zone in Ejector. Jacto is down. Kalkizi for the kill. Minadali nila dito. Again, nakakadalawang kill na si Andorio pero may dalawa na rin naman. Itong si Kyle Easy, parehas na jungler, ang nabibigyan ng mga kills dito. Pero si Atoy R kasi nahihirapan kasi pakiramdam niya may mga something sa damuhan. Laging may something. Laging may something sa damuhan. Syempre, pag nag-overthink ka, minsan may hindi ka napapansin eh. Oo. Pero ngayon kasi gusto niyang pansinin lahat ng mga possible hiding spots doon. Syempre, nilakman yan. Baka meron biglang kahit easy rin na sumalubong. Pero Yup. dito sa may bandang mid naman. Ayan. Syempre, Ukir, getting the black shoes this early, hindi rin naman siya malalagay sa alanganin na maaga dito sa kamay ng Falcons AP Bren. Sobrang nagiging maingat na rin ang Smart Omega at Phantoms AP Bren dahil nga dun sa mga early kills na nakuha ng parehas na jungler. And kumbaga hindi mo naman maaating na mabigyan pa ng panibago din siya sa Dorio or kahit easy pero may eject for play. Nag-jump in sila dito kay Shakto. Ina-ensure nila na makakuha ng kill pero hindi magiging sure yata yan. Pero sabi ni Few, I got your back. Ogwen on the other hand naman na magiging sakripisyo. 1 for 1, both of our Ravers is down. At sasabay pa dyan sa indayog sila Flap Easy. Exhausting all their resources just to get the Ryota here. Nakakuha na naman si Kyle TZ 3-0-1. Dito sa may top lane ata ang swing dito ni Kyle. Kasakto-sakto. Naglatag man ng Zaman Force. Pero look at that, Falcons AP Bren. He smells blood. They want blood. Habang si Andorio naman ngayon, nakukunin nila Ogwen. Yung pala yung yung pala yung literal na Don Solueta. Hindi pala yung edit. Hindi pala. Dinon Solueta, hinagis, papunta doon sa base ng Falcons AP Bren. And ito pala yung kagandahan, actually, ng isang Jawhead. Kasi nga naman, di ba pagka nagmamadali siya, may shield siya, may extra shield. Yung biglang pagmarcha niya. Pag umusok na yung likod. At ngayon naman, for Falcons AP Bren, they got Andorio na kanina sabi natin, parang ang aga nagkakaroon ng kills ng jungler ng Smart Omega. Sobrang, kumbaga kung ikaw ay Roger player, alam mo na nasa magandang posisyon ang Falcons AP Bren. Kasi nga early game reliant ang isang Roger. And ang mahirap kasi dito para sa Smart Omega, para sa akin mag-aantay ka pa ng ilang minuto para sa isang Harit para mag-online. Even itong Lilia, kailangan mo pa ng oras Kailangan mo ng oras para sa mga heroes na to. And you need space. Kasi yung space na yan, hindi pinoprovide sa kanila ni Ogwen eh. Kita mo, each lane, nabisita niya na. At bukod pa doon, syempre mapapansin din natin na ang Smart Omega ngayon, medyo nahihirapan sila
onto pushing off lanes dito sa Falcons AP Bren. Oo. Tsaka ang goal kasi ng Smart Omega, i-take down lang natin si Super Marco. I-take down natin si Super Marco. Pero kasi dahil sa ginagawa na activeness ni Ogwen, nagkakaroon ng mga team fights, nagkakaroon ng mga engagements, hindi nagaganapan ng Smart Omega yung goal nila dito na i-take down na si Super Marco. Pero sa may bandang itaas, ha? Ay, nandiyan na naman ang unstoppable force! Mahuhuli si Jom! Tinanggal sa Zaman force niya. Oh Dito my ka sa gosh. amin. Grabe, sobrang sakto yun na. Sobrang sakto ng damba ni Ogen. Even committing yung kanyang flicker, pero flicker na naman. Ito, masakto. Flap easy with the penalty zone. Sumabay pa doon yung ejector. With the top of the smart missiles is there. Taking down another here. Grabe naman yung mga members ngayon ng Falcons AP Bren. Ibang klase, nakikita natin yung layering, yung skill management ng Falcons AP Bren. Ito yung mga susi para sa laban na ito, pero ito na naman! Grabe naman yung double cyclone na ay pagpasok agad. Meron na namang matatanggal. And that's going to be Jom here onto the top lane. Falcon AP Bren, what's happening right now? Nakapitas na naman sila dito. Actually, hindi ko na rin maintindihan. Dahil sa ginagawa na pag-control ng space ni Ogwen, parang nalilimitahan yung paggalaw dito ng Smart Omega. I mean, kapag meron ka kasing Hylos, kapag meron kang Mufra, dapat sa inyo yung control ng Oo, ng mapa eh. Ine-expect mo na parang mas sila'y magiging siga, Ayun, di ba? masiga, di Sa ba? mga brushes. Kaso nakita mo yun, sumabay pa sila, nag-dash through, nag-sprint through. Ibang klase, no? Tatlong pagong, ladies and gentlemen, para si Falcons AP Bren. At lumobo na rin ang kalamangan into 4.4. Ito yung kagandahan, no, para sa isang Ruby. Hindi lang yung damage yung i-expect mo, kundi yung setup din, yung control, yung I'm offended, yung don't run Wolf King, and yung damage. Kasi damage build yan, ha? Naka-damage build yan, naka-War Axe, tas naka-Queen's Wings. Kumbaga, for the side of Falcons AP Bren, kahit na nag-Ruby si Super Marco, check pa rin sa list nila yung pag-push ng mga lanes kasi meron silang Kaltizi with the Roger, di ba? And aside from that, kung papansin din natin, well-protected siya. 4-0-3 ba naman for that Roger? Okay. Parang ang nangyayari dito, no, ang Falcons AP Bren, sige, nag-aantay pa naman kayo ng mga items, no, kay Jom tsaka kay Okir. Mamadaliin na kagad namin. Actually, ito ata yung may pinakamataas na kills natin dito sa Smart Omega and Falcons AP Bren nung mga nakaraang series ng Game 1 and Game number 2. Kasi mas action tong laban na to. Mas maraming engagements, mas maraming team fights, and si Owen sobrang agresibo. Mas maraming mga plays na ginagawa ngayon si Ogwen, di ba? Especially with this Jawhead. Na nakita mo naman ngayon, pinapakita niya yung presensya niya. He's not scared. Pwede siyang dive in dito nila Jung, nila Andoryu. Pero to si Chakmo, hindi pa natin nakikita yung mga Chak Mamba plays niya dito so far, ha? Pero nakita sila nung Ayun lang yung nakita. Nightmare Spawn. Black TZ, available yung kanyang flavor. Any moment pwede siyang mag-dive dito. Even the... Oy, grabe naman. Pinapatagal pa talaga ni Owen. Pero 25 seconds, mabubuhay na rin yung unang Lord ng ating game. It's part of the plan. Tinatry niya pa no? Kahit yung catapult minion nakikita mo, tinatry niya rin na hindi ibigay. Kasi nakikita natin for Smart Omega, kailangan nila mag-farm and kailangan din nila, of course, i-contest yung mga big objectives. Kung sa Turtle, hindi sila masyado nakapalag. Ngayon sa Lord, we have to ensure na kahit paano sa positioning. Speak of position, maganda sana yung position ni Jacko kaso medyo mahuli sila doon. Susunod na nga natin si Ogwen. There's a smart missiles. Nilatag yung Glorious Pathway. Ogwen will fall down na nga ba? Pero hindi makakasurvive pa rin. Pero sa Flap TZ doon sa pinakalikod, maganda yung paghuli. Joe Minandoryu, magbubukod sila ng daan, pero nandun yung habol ng Falcons AP Bren. Susunod pa nga doon. Yung I'm offended, don't run Wolf King. Nahuli talaga, pero parang gusto pa ng isa ng Isa pa ba? Siya ito, ano nag-iipon din. Tatalon pa! Nandyan yung Kalmot! A monster kill for Kaltizi. And a turret down, tapos deny pa agad. Nabuff! Ramdam ang gigil, ramdam ang intensity mula dito sa Falcons AP Bren at nakakuha pa ng si Andoryu. Pero Pumipitas. sabi dito ng Falcons AP Bren, hindi kami papayag na Babalikan? hindi makabawi. Medyo si Andoryu nag-iisip siya, babalikan ko pa ba si Ogwen? Pero enough na muna sa kanya yon. A step is a step pa rin naman. Yeah. And right now, ang next step naman for Falcons sa AP Bren is to tore down the Lord. Ang bilis lang ng mga pangyayari. Yeah, kinuha na kagad nila itong Lord na ito. Again, Smart Omega, nagkaroon sila ng trade actually doon sa, nakita natin na luging team fight na inilaban ng Smart Omega doon. And ito yung kailangan nilang isipin ngayon. Kailangan
piliin nila yung mga team fights na kanilang pagkukumitan. Kasi kapag may conditions kasi yung lineup eh. Kapag hindi tumama yung Tyrant's Defense yung Tyrant's Rage, kailangan yung umatras. Kapag hindi kumonekta yung Glorious Pathway ng maganda at nalayuan ito ng Phantom AP Bren, kailangan yung umatras. Tama. You have to choose your battles wisely, di ba? And ngayon, for Falcons AP Bren, sa pag-choose nila wisely ng mga heroes and of course, ng mga trajectory ng sasalubungin ni Ogwen, is nagbunga to na maganda. An early lead on the gold, an early lead pagdating sa laning and pagkuha ng mga tore. At ngayon kahit na unang Lord pa lang to, kita mo naman yung damage na nai-inflict nila sa Smart Omega. Wow, look at that. Yung catapult na maliit yung buhay, dinala niya doon sa may bandang likod. Dito ka muna. Para hindi yun yung tirahin ng Lord. Anong tore? Diba? Kung sila gagawin. Ito na naman Kahit tayo. easy. Okay, nailabag yung Jamal Force. Ready ang kumpunan ng Falcons AP Bren sa planong pag-arangkada ng Smart Omega, pero aatras muna sila. Re-respeto sila sa kits and capabilities ng mga heroes at ng composition ng Smart Omega. Ito ang macro play. Andoryu, nagbabaka sakali na makakuha, pero kailangan niya mag-DB out kasi kailangan ng reinforcement dito ng Falcons AP Bren. Papasok naman din sila Flaptisim sa penalty zone. Kaso na dyan yung alam din yung nilatag dito nila Ryota na Glorious Pathway. Ito na nga ba yung glorious na path nila to redemption. Andoryu with a double kill. Napagtutulungan man din sa Ryota. Pero look at that. Makakadepensa pa rin naman dito ang Smart Omega. Dalawa laban sa isa. Masasabi natin na at least kahit papano ang Smart Omega ay nakatrade or nakakuha ng ulo doon. Pero may mga nangyayari kasi na labas sa usapin eh. Pero si Andoryu, Wow! 1v1. Mapapatay si Andoryu doon. Pero looking at the Infinix instant replay, guys. Ito rin yung isa Wow. sa pinaka-clash na akala natin parang alam na ni Andoryu kung anong kailangan niya gawin. Oo. Nakabawi na siya. Pero hindi pinatagal ng isang minuto man lang ni Kaltizi na parang masaya doon si Andoryu. Oh, after nung dalawang normal hits, after nung range and transform ng Wolf, tapos pinagkakalmot at naramdaman ito ni Andoryu, tumumpa siya ng biglaan. Ngayon, 20 seconds para doon sa next na Lord. This is a Luminous One. So, kailangang humanap ng trade dito ng Smart Omega or kahit makapitas man lang sila ng isa, at least 45 yung magiging labanan. Pero kasi with the presence of Ogwen and Flap TZ, tingnan mo naman, bawal dumaan. Bawal dumaan dito. Naglalagay sila ng poster eh. Oo, bawal dumaan. Don't block the driveway. Kaso nga lang, yung paglatag ng driveway yata dito mapipigilan dahil mawawala na nga lang din dito sa Ryota. Sa isang iglap, Falcon City, pero rin mareretain na naman nila yung positioning nila dito. Yeah, A Luminous Lord po rito. hindi kasi nilabasa eh. May sabi, bawal dumaan. May namatay na dito. Uy, At si Atoy Ar yung namatay. ayun lang. Ibang klase ang Falcons AP Bren. Again, kailangan nilang pumondo. Smart Omega. Ready sila, pero may sila gagawin. Dive ata to ha. Oh, pero nagbago yung isip. Sabi nila parang pwede tayong bumasag ng tore. Simutin na lang yung minion wave. Isabay sa pagmarcha ng Lord. Pero that would be a great advantage if ever for Falcons AP Bren. Pero sabi nila, let's look at the bigger picture muna. Oo, huwag nating ipilit. Alam naman natin na may control tayo pagdating dito sa Lord. This is a Luminous Lord, ladies and gentlemen. Kahit anong mangyari, dadamba at dadamba yun. Hindi na nga pinaabot yung Luminous na Lord. dumamba. Hindi na nga nakadamba. Pero kompleto ang kumuna ng Falcons AP Bren. Yung 6-man na kasama nila ngayon ay maitutunaw kagad. Pero dun sa may bottom lane, ay may plano sila. Kaya lang, dun sa taas may ginagawa din Uy. si Andoryu. Kasi dun yung lane na butas na nga, yung tore nila. Kaso nga lang ngayon, medyo nahihirapan dumepensa din ang Smart Omega. Pero kaya pa rin naman Burrito. Nahihirapan pero they're holding on here onto the last bits of their turret. Kaso sisimutin na rin yan ng Falcons sa Bren. Hirap, kinakatok na yung Barangay Hall. Kinakatok na ng Falcons AP Bren. Grabe naman. Oh, bukas na yung pintuan, bukas na rin yung bintana. Pero si Owen may plano din. Si Andoryu makakaligtas pa rin naman. Nandun yung fracture. Babalik dito. Ang mga members, andyan yung yakap ni Jackno. Sasabay nga lang with the penalty zone dito si Flaptizi. At habang nagkakagulo-gulo sila daw, malalatag na nga lang din dito ang Glorious Pathway. Walang Nakatakas. mamamatay pa sa ngayon. Ah! Ay, naku po. Nakita natin. Grabe naman yung laban na yun. I can't believe my eyes. Ang dami nangyari ito pero wala naman tabi. Ito pala! View. Ayun pala yung mamamatay.
pa rin naman na 1-for-1. Andorian Few is out for a few seconds sa game number 3. Hindi ko alam kung ano magiging call dito. Ano ba ang plano ng Phantom sa AP Bren? Endable ba ang itatawag nila? Pero hanggat buhay itong si Okir, mahirap-hirap ito. Retribution na gamit. Sakto! Isang mula kay Jack. Pero wala. Wala Sabi pa. niya, wait lang, nagbago yung isip ko. Guys, let's go on. Let's bolt in. At andito nga natin si Ryota, nilatag yung Glorious Pathway at kasabay na nga nito, pinagtutulong-tulungan na dito si Super Marco. Nandiyan pa rin naman ang pag-atake Jom! ni Jom with the dashes. Magtatagumpay nga ba sila? Pero tinatry manilimbe sila, pero medyo kinakapos sila sa damage. Speak of Kyle! damage! Si Kyle, nag-uumapaw yung kalmot at damage dito sa Smart Omega. Nako, takbo, Okir, takbo! Hinahabol ka ng tatlo! Ngayon, nandun yung like and bounce and you kill will go Grabe! down! Akala mo makakaligtas na si Ukir. Pero hindi pa rin pinalagpas. Akala ko, Okir, are you Okir? Pero hindi. I'm not Ukir. I'm not Okir. Again, Paco si Woo! AP Bren. Hawak nila yung lead. Lord ay mabubuhay na. At kailangan dumistansya. Uy, Adoryo! sumasama pa si Kyle. Okay. Okay, medyo mainit tayo ngayon. Medyo kakalma, Burrito, ang mga pangyayari. Habang ang Falcon sa Ibibren ay aatake sa pangatlong Lord sa game number 3. Habang ang Smart Omega, they need a different battle plan dito. Okay, again, wala silang mga hawakang inhibitor turrets dito ha. Wala, ubos. Bukas ang pintuan, bukas ang bintana ng Barangay Hall. At kakatok na ang Falcons AP Bren in a few 17 minutes and 14 seconds. Mabubuhay na itong Lord na ito. Si Owen ay nakaabang. At kailangan lang muna magsama-sama, magkapit-isig, maghawak-hawak ng kamay ang Nakikita Smart nila. Omega. Okay, nakita natin yung attempt ni Andoryo doon. Kaso may isa pang wave na Meron halos pa. sabay pa rin sa pagmarcha dito for Falcons AP Bren. Ayan na, eto na ata. Eto na ata, isisigaw na ata ng Phantom sa ABB kung sino yung nagamit din. May mga flickers pa to ha! May mga ejector at yun ay si Ryota. Pero magtatagumpay naman dito ang Smart Omega na madepensa at matunaw yung Lord. At habang lahat yan ay nangyayari, kita mo doon sa pinakasulok si Flaptizi. Medyo may ipit. Andorio with a double kill. Super Marco try to run away pero may kalakitan. Dinamay pa nga doon si Jom. Habang si Andorio at Flaptizi naman ngayon ay magkakaroon ng showdown at magtatagumpay doon si Kyle TZ. Okay. Jom on the other hand, nilatag na yung Zaman Force. Trying to find a way, trying to find a target. Kyle! At si Kyle TZ ang magiging target nila doon with a shutdown kill. 4-man down, I repeat, 4-man down. Para sa kumpunan ng Falcons sa AP Bren, hindi pa tapos ang laban na ito. my Kumapit gosh. ang puso ng barangay at ang lason ay nananalaytay pa rin. Smart Omega with the crucial defense. Grabe. Nag-start yan dito sa hold. And of course, yung mechanics na meron sila Andoryo. Diba? Hiniling niya lang kay Ryota mag-survive ka. Kayanin mo muna yung mga binibigay. Clear natin yung ibang mga minion wave para medyo gumaan yung buhay natin. Tapos, Jom with that move against Kyle TZ. Ibang klase, ibang klase. The Big J ay nagpapakitang gilas na from 10K to 2K to 1.8K na ibaba na ng husto ng Smart Omega. Pero hindi natin maaalis yung fact na wala silang inhibitor turrets. Isang maling galaw, isang maling wrong move lang para dito sa Smart Omega. Maaari matapos ito. Yun yung kailangan nilang bantayan. All boxes has been ticked off na ngayon sa listahan ng Smart Omega. At ngayon, we're almost nearing the 20-minute mark, Burrito. Pero buo pa rin naman ang kumpiyansa at pag-asa nila ngayon. Yeah, may mga paghawak na sila sa Yeah. mga bushes dito. Pero magkakahiwalay sila ha. Parang yung mga ganitong klaseng moments, nakakaba na yun. Medyo May mga nakakaba. conceal. Plano, ayan na nga si Jack, nag-conceal na. Sabi mo, conceal play, pero si Flaptizi dito sa pinakagilid, makakasurvive pa rin naman. Ryota na pilitan na ilatag yung kanyang Glorious Pathway. There's the eject. There's the unstoppable force. Smart Misas isn't enough.
Pero nandiyan si Super Marco, tinatry niyang iligtas doon si Owen, pero hindi pa rin naman sila magtatagumpay doon. But instead, mukhang sila pa yata yung paatrasin paunti-unti dito na Smart Omega. But remember, hindi sila masyadong pwedeng magbabad burrito. Ramdam na ramdam si Ukir. Hindi natin napapansin pero yung mga Bobo First. Pero Ay! yan! Nandiyan na naman ang pagtalo ni Jack Mamba, pero penalty zone ni Flap TZ. Medyo makukontra doon nila Jom. Even with the Zaman Force, under the Dive! turret pa yan. Flap TZ will fall down and Jom is still alive and kicking. At mukhang hindi niya nangalan din pauwin si Super Marco with a triple kill. 4-man down. Mag-isa na lang si View. Ito na nga ata ang katapusan. Kung makakaisa nga ba ang Smart Omega, parang kaya Parang kaya. Parang kaya yata to, Burrito. Pero kumalma muna tayo. Humawak ng mahigpit. Dahil nandito na ang bagong Barangay Omega. Ito na nga ba ang pagbangon na inaantay nila? Dive sila. Nilatag na ni Ryota dito yung kanyang carpet. Ida-dive in, pipilitin na nga ba to na Smart Omega. Nandun sila, Jom, na nag-focus tower dito, Burrito. Yung At minions. mukhang nakakalusot yung ibang mga minions. Pero look at Ogwen, the ultimate defense. Wow! Nahawakan yung minions, nahawakan yung catapult. Woo! Doon sa may bandang harapan. Pero buhay na rin si Kyle. Ilabag yung Zaman Force si Jom versus 3 na nga ito. Andito na rin si Flap TZ. Pasok na naman! At dito na naman sila nag-aabang pero Burrito. Ang Falcons AP pa rin. Sabi nila hindi tayo pwedeng lumalim. Hindi pa tapos, hindi pa Hindi to pa tapos. tapos. Ang puso ng barangay, ang bagong barangay, nagpapakilala na may mga what if nakapasok sa playoffs ang Omega, what if sila ang lumaban. Pero ang Falcons AP, friend, Okay. ready na rin sila. Minamadali nila itong Lord. Hindi Nako. may penalty zone. Wala masyadong tatamaan to si Flap TZ, but instead siya ang tatamaan dito ng mga damage na magagaling doon kay Joe. Pero sasalubungin ni Andorio doon habang may kapalit naman na kill yan para sa Falcons AP Bren. At ngayon yung Lord marireset pa rin naman pero papasok na naman dito si Andorio with a fracture. Super Marco! Hindi na nga lang din makakasurvive. Naku, mahaba-haba ang death timer nito. 1 minuto para kay Super Marco. Nasa 22-minute mark na tayo. Wala nang mga tore. Wala na. Wala nang mga tore dito ang Naku. Omega pero kung pumupusot, kumakapit pa rin. Si Caldizi, naku po, naipit! Andorio with a kill! Mas lalong nabubuhayan ng pag-asa ang bagong Barangay Omega! Sumasakit na ang ulo ko. Hindi ko na maintindihan pero may injector play. Ngayon ang plano na si Owen. 1 versus 3 to ha. Lumalaban dito si Ogwen. Tinatry niyang i-delay. Nandyan namin na din si Pew pero kita mo naman, for Smart Omega, they know na hindi natin pwedeng basta-basta. May sugal din yung positioning natin dito sa Lord. Magbababa na rin ang death timer. 30 seconds para kay Kyle TZ. May oras sila para madaliin itong Lord na Oras ito. pa. Wala yung entry holder. Andito na yung zone from Smart Omega. Ibabato pabalik. Pero si Owen ay nabababaran. 30k Mamadali. para sa buhay ng Lord. Ito na nga ang bata ang pagpasok ng Falcons AP Bren. Aabot si Flap TZ. Pero nakaabang pa rin naman tayo dito sa mga plays si Jackdo. At nandyan na nga natin ang penalty zone pero mukhang siya pa ang mapapenalize dito na Smart Omega. Joe with a double kill. 60 seconds. 60 seconds para kay Ogwen at kay Flap TZ. Mabubuhay na yung Lord at kailangan kumapit ng Bees. Kailangan kumapit ng Falcons AP Bren. Kapit lang. Pero ngayon, sa nangyayaring Infinix Instant Replay, babalik din tayo sa real-time gameplay natin. Si Kyle. Si Kyle TZ, Kyle. ayaw yata nilang pauwiin. Nandiyan si Ryota, binabantayan siya habang yung Lord nagmamarcha ata. dito sa may bandang gitna burrito. Pinipilit ni View ang bestya para madepensa ng delay ito. Laban sa Smart Omega pero mukhang hindi sila magtatagumpay sa pagkakataon na yon dahil buhay yung Lord, nakaklear ng wave, and Smart Omega will take the win! Ang last